Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sinabi ni Senador Nancy Binay nitong Martes na ang bagong isyu sa pagtatayo ng Senado ay ginagamit upang pasiglahin ang awayan ng Makati-Taguig. Idinagdag na ang parehong senador ay nagsasagawa muli ng mga pagdinig tulad noong 2015. Sa isang press briefing, hindi pinangalanan ni Binay ang senador na gumagamit umano sa isyu ng gusali ng Senado, ngunit ilang beses niyang binanggit na hindi pa siya kinakausap ng bagong chairperson ng Senate Committee on Accounts tungkol sa mga isyong kinasasangkutan ng bagong gusali. Nauna nang pinamunuan ni Binay ang komite, na ngayon ay pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon pa kay Senador Binay, habang tumatagal ay para bang bumabalik pa rin sa Taguig Makati issue. Kung isipin na may ganong anggulo pero habang tumatagal, parang bumabalik pa rin tayo dun sa Taguig Makati issue. Lalong-lalo na, di ba, na parang alam naman na iniisip natin na tumakbong local. So, going back to my experience nung kailan ba nag-umpisa yun? Mga 2015? Na ginamit na yung hearing sa Senado dahil dyan sa Makati-Taguig issue. Parang same senator, there's a building, and there's a hearing. Diba? So, kumbaga may tatlong component na Hindi na binanggit ni Binay kung ano-anong mga pagdinig ang nauugnay sa isang gusali at Cayetano, ngunit ang huli ay naging isang bida-bida sa pagsisiyasat ng Senado sa Makati City Hall Parking Building noong 2015. Nag-walk out si Senador Nancy Binay noong Miyerkules sa Senate Committee on Accounts Inquiry, hindi sa umano'y tumaas na pondo para sa bagong gusali ng Senado matapos makipagpalitan ng mga maiinit na salita kay Panel Chairman Senator Alan Cayetano. Do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo pati yung credibility ng aming review Di ba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. Paano nga matatapos? 15 buwan yung page. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan-saan mo na pinala yung issue. Wala akong iniimbento. Invento ka. Naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati-Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Taguig? Bakit naman ako magbibigay ng question sa media? So, napakagaling Mr. Chairman. Baka gawain mo yung nagbibigay ng tanong sa mga media. So, ma'am, 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, diba? mas maganda. Mas magandang tanungin yung mga hindi sila. Radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue sa tayo? radyo, Mr. Chairman. Walang Alam nyo, nag-bring kaya up din dito tayo ng ibang bumaba issue. kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila Sige, makapagpaliwanag ng pagpaliwanag natin. maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Inilunsad ni Cayetano ang pagtatanong sa usapin matapos na mag-utos si Senate President Escudero ng pagrepaso sa halaga ng gusali, na binanggit na ang pondo para sa pagtatayo ay umabot na sa 23 na bilyong piso. Hindi questionable, no? O iyan lang ako. Nakakagulat at masama sa panlasa, nagagastos ng ganito kalaki ang Senado para sa aming magiging bagong tahanan at opisina. Kata sa dami ng pinapapirmahan sa akin na bayarin, nais kong tingnan muna at suriin ito ng gusto kung talaga bang nararapat, angkop at kung paano ito mapababa. Dahil tiyak ko, hindi rin maganda sa panlasa ito ng marami sa ating mga kababayan kung malalaman nila kung gaano kalaki ang gastusin para sa magiging bagong opisina. Nanindigan si Binay, ang dating chairperson ng panel, na hindi umabot sa 23 na bilyong piso ang halaga para sa konstruksyon gaya ng naunang inaangkin ni Escudero at Cayetano, kundi 21 na bilyong piso lamang. Which mismong yung dokumento, Mr. Chairman, even dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion 21.7 billion. per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, 21.7 billion? Is that 23 billion? 21.7 plus 3.
na pinapalabas na walang 23B. Because there's no because he 23B. total, Kasi pinapakita may ko na mga- sa iyo, ma'am. Ayan, nasa mic kanila, is that 21. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? Nanindigan naman si Cayetano na 23 na bilyong piso ang halaga dahil kabilang dito ang 1.6 na bilyong piso para sa pagkuha ng lupa. Pinapakita ko na sa iyo, ma'am. Ayan, nasa mic kanila, Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land, But it's not 23 billion. sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion and then 23? You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. Oh, actually, I think yun yung naging tono nung hearing kasi kita naman natin, di ba, tuwing magsasalita yung DPWH at sasagot, lagi niya pinipigilan. So, ganun din yung ginawa niya sa atin. And, babalikan ko, it reminds me of 2015. Kung tingin nyo talagang doon sa nangyaring hearing, yun na yung mga Mukhang dun talaga, this is a replay of the 24 Senate hearings noong 2015. Ma'am, tinawag pa kayo, hindi daw si Lourdes, Marites daw. Oo nga, ginawa niya pa akong marites. Pero sino kaya yung nagmamarites sa amin dalawa? Dahil, di ba ang linaw-linaw, pareho naman tayo marunong magpasa. May nakita na ba kayo dun sa report ng DPWH na 23? Di ba ang lahi ng 21 sa 23? So, obvious kung sino yung mali-mali yung sinasabi dun sa hearing kanina. After this, ma'am, mas idea na ba kayo ano yung motivation? Oo naman, dun sa opening statement pa lang, ang tunog ng hearings, di ba? So, tingnan natin kung tatalunin ba nito yung record na 24 hearings noong 2015. So how do you feel na parang may ganun feelings? Siyempre, tao lang din naman tayo. And parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naaalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Something about, hindi kinompare siya about palengke. Parang naging parang palengke daw po yung exchange. Ewan ko kung ano ibig sabihin niya ng palengke. Parang dinidimin niya ba yung mga nagtitinda sa palengke na may certain asal yung mga nagtatrabaho sa palengke na hindi katanggap-tanggap kasi parang bakit niya sinabi yung palengkera. So, for him, pag nagtatrabaho ka sa palengke, negative yung connotation. Anong effect nito ma'am sa Senate, sa pagtingin ng publiko sa Senate, and then sa institution po, and then among you, 23 senators? I think the mere fact nung pinutok nila yung amount, hindi ko alam kung ang intention talaga at the end of the day, bahagi din ng intention nila isirain yung institusyon. Feed daw ng questions. Ha? Oo nga aminin nyo muna, nag-feed daw kayo tinifeed ko daw kayo ng questions. Parang ganun ba ako kalakas at kaya ko kayong diktahan lahat? Diba? Na kaya ko pang gawin sa Rappler? Sa Hindi po kami SMS. napadalhan. Ha? Radyo po kami. Radyo ba kayo? Kayo nga daw yung parang araw-araw daw ako nagpapa-interview sa radyo, tapos pare-pareho daw yung tanong. Parang, ha? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.